O, regarding sa mga salin, o, di ba? Sabi ko nga sa inyo, salin naman ang kongresista hinihingi niya. O, si Boying Rimulya bumabaliktad na ba? Si Boying Rimulya unti-unti na ba na nagpapabango sa susunod na magiging administrasyon? O, kasi parang pati yung mga congressman kinakanan niya na. Teka, anong meron? O, tapos ibibigay na rin daw niya yung salin ni VP Sara. Ibigay nyo na. Tsaka yung salin naman na yan, ano yan eh, publicly available naman yan. Ba't kailangang ibigay nyo pa? Ba't kailangang i-press ko nyo pa na ibigay nyo na para magsimula na yan? Walang iya kayo. Ano ba itong balitan tong salin? Pero tama yan, ilabas ang lahat ng salin ng mga ng mga congressman. Sana lang, Boying Rimulya, hindi ka lang puro salita. Sana lang, Boying Rimulya, hindi ka lang puro amba. Sana may mangyari talaga. At anyways, tingnan natin kung kilalang kilala ang mga Rimulya sa pagiging traidor at pagiging balimbing. So nagsisimula na ba sila na bumalimbing? Pagsisisihan kaya ni Bongbong Marcos na inilagay niya ito sa posisyon? Pare-parehas naman sila kasing traidor. Kaya may sabihin na nga ang House Kongreso at ito po'y tinanggap namin at bibigay namin ang salin ni VP Sara. Kami po ay may sabihin na rin na binibigay sa House tungkol po sa salin na yun. Yes, sir. Salin ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress. Bakit isa lang? O sino na naman yan? Nitpicking na naman yan. Dapat lahat sila. Pero akala ko ba publicly available lang salin? Ba't kailangan nyo pang i-request? Hindi ba yung salin na yan, nakalathala yan? Ano itong ginagawa ninyo? Pautot nyo na naman to. Ang sabina na aming ipinapadala ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin po sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Kasi walang kwenta yung walang kwenta kasi yung pinuno dyan sa Office of the Ombudsman siguro kaya binabaliwala. Yun lang yun. Nagtaka ka pa. Alam mo naman wala kang kwenta eh. Ba't ka nila papansinin? At ang sapinang yon ay nauukol kay Safronio Dabunada, isa sa mga House employees. Ang rango niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po'y tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. Flood control related. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga salin ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag di namin nakuha yung mga salin na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Oy, tapa. Delikado kayo kay Boying. Mukhang bumabaliktad na. Mukhang kinakagat na kayo. Yari kayo ngayon. Sabi ko nga sa inyo, ang nature ng ahas. Ang nature ng aso maging aso. Kahit na anong, parang si Bongbong din, hindi ba? Nilagay mo na sa posisyon, tinulungan mo na, pero hinayop ka pa rin, di ba? Ganon din to si Boying. Ganyan din ang ginawa ng mga Duterte kay Boying. Tandaan ninyo sa mga Rimulya. Matatalo na yung kandidato nila, lumipat sila, okay lang naman. Tapos pinagtanggol nila, nung wala na sa posisyon, tinira na nila. Ganon din yung mga yan. Kung sabi ko nga sa inyo, na-content na natin yan noong nakaraan. Traidor yan, mga yan. Walang loyalty ang mga yan. Nakikita na ng mga ito na yung political landscape sa Pilipinas nagbabago, nag-shift na sa mga Duterte. Kaya ngayon, ang ginagawa niya, yung mga unti-unti na siyang, alam mo yun, unti-unti na siyang bumabaliktad, unti-unti na siyang kumikiling hanggang sa maging full-blown Duterte supporter na ulit yan. Pusta tayo. Walang mangyayari rito sa mga pinagsasasabi nito. Ang lang yan is political survival lang ang gusto ng mga Rimulya na yan. May rason po ba yung House kung ba't sila tumanggi at meron pa official na tutanggi? Wala sa akin, wala akong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ngunit hindi kami pumapayag sa kahit ano pang dahilan. Sapagkat sa sabina ng Ombudsman ay sabina po ng batas. Dahil mo alam. Kalokohan mo. Wala na naniniwala si Boying. Alam na ng buong Pilipinas na na traidor kayo magkapatid. Huwag ka nang umarte dyan.